Good day mga Balbon, welcome back sa channel natin. And today, on this episode, we will deep dive on our Montero Sport. But we will go specifically in the manual transmission. How it behaves, and kung ano yung mga obserbasyon natin. And try natin sagutin yung mga tanong sa atin ng ating mga subscribers and yung mga nanonood sa atin na nagli-leave ng comment dito sa baba. Wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin to. Let's go! Diretso tayo. Actually, pupunta tayo sa opisina. So, tara, samahan nyo ako. So, first thing, syempre, meron tayong view na ngayon. Sana medyo maliwanag, nakikita nyo. So, tapak muna tayo sa ating clutch and then we will go to the first gear. So, ayan tignan nyo maigi. So, stand still. So, you just need to release yung kanyang clutch until na gumulong siya. And you don't need to give it or press the brakes. So, pag gumulong na siya, syempre, then you will be able to provide more gas or rev para mas bumilis ka. And then, shift to the second gear. And then, just let it roll until you reach that. So, syempre, pagka mag-full stop, kailangan nakatapak ka sa iyong clutch. Again, yan. So, gumugulong, hindi ako tumatapak sa gas. And hindi naman siya namamatay. So, follow upan mo na lang siya nung gasoline. Okay? So, marami nagtatanong regarding that. So, that's how it behave. So, hindi mo na siya kailangang i-timplahin pa. Wala nang ganun, no? So, kailangan mo lang siyang i-release. Then, gugulong na yung kanyang gulong ng kusa. Yan. Okay? Sana po nakikita nyo sa ating dyan sa maliit na screen natin dito sa gilid yung ating paa kung paano tayo magtimpla. Okay? So yan, ito sakto, meron kagad traffic, ano? So let's see kung paano, kasi iba natatakot na parang ang hirap niyan pagka traffic. So ito, papakita ko sa inyo pagka stop and go na traffic, ano? Okay? So I will just press the clutch, go to neutral. Okay, sa shoutout nga pala sa laging pumapansin sa pag-alog ko. O yan o. Mga Balbon. So ayan. Okay, again, papasok mo na siya sa primera and then release the clutch. So yan, gugulong naman na siya mag-isa kahit hindi mo siya bigyan ng gasolina. Ayan, hindi ko binibigyan ng gasolina yan. So, gagapang siya, naka-primera. And actually, kung bibigyan mo ng konti yan, tapos second gear mo, mas mabilis yung gulong nung gulong. Kaya, so, primero lang ako palagi pag yung ganyan, katulad yan, bumper to bumper na ganyan, or stop and go. Yan, hayaan ko lang siya gumulong. Pagka nababagalan ako, bibigay ako ng gas. O, tapos, alis ako, bigay ako gas. O, tingin ko lang yan. Then, syempre, pagka i-stop na, tapak muna ako sa clutch, and then press ng brakes, and then, yan. Timing lang tayo. Nakatapak pa rin ako sa clutch. Pero hindi pa siya wala pa siya doon sa biting point. So, pwede ko naman yan. Kunyari, medyo slant. Pwede ko naman siyang iangat ng konti. And then, magdedire-diretso pa rin naman siya. Hindi naman siya mamamatayan, no? And that is the same pagka sa mga medyo paahon. So, mamaya papakita natin sa inyo yung pagka medyo paahon ng konti. So, basically yan. Ganyan lang. Hindi naman siya stressful for me. Well, sanay na rin kasi ako sa manual. Pero I hope this demonstration, ayan, katulad niyan, I'm not pressing the gas. Nasa primera lang tayo, gumugulong naman siya mag-isa. So, hindi naman siya mamamatay. So, comfortable naman siya pagdating sa traffic. Hindi naman ako nahi-stress. So, I hope na share natin itong ganitong point of view sa mga interesado and na gustong magkaroon ng Montero, and yung mga meron ng Montero na manual GLX na nag-iisip pa rin kung paano ba siya gamitin, no? Na kinakapa pa rin, lalo na yung mga bagong bili pa lang na Montero. Yan, so ganyan. Wala, kahit wag mo na siyang tapakan, easily ano naman siya, mag-flow naman siya, dire-diretso naman yung kanyang gulong. Hindi ka mamamatayan. Well, you should still feel the engine, of course, syempre. May mga part kasi syempre, kunyari, gutter, yung aangat ka ng konting ganyan, pag medyo nabitin, kasi meron siyang sudden na jump eh.
Ayan, tignan mo pagka binitawan ka bigla yan, ayun ayun o yun. Pagka bigla mo siyang binitawan, mamamatay siya. So kailangan mo muna siyang paikutin. Diba? Paikutin mo muna siya na maayos, and then you let go. Diba? Ayan, namatayan yun. Nakita niya namatay siya. Kasi binigla mo siyang bitawan. So, kailangan mo pa rin siyang timplahin. Gamay-gamayan mo pa rin yung dapat na flow niya. Hindi yung basa-basa mo siya bibitawan. Diba? Para kailangan kasi, ang gusto niya, makagulong muna yung gulong ng maayos. And then, kuro mga ganun. Basta gumulong lang siya. And then, okay na, pwede mo na siyang bitawan. Kasi ginawa natin kanina, binigla natin siyang bitawan, so talagang mamatay siya. That's the tendency of it. Another question is yung meron daw palag. Yes, meron siyang ganun. Pero I think that is a safety feature niya. Parang yun yung feature talaga ng clutch nito para madala kanya kaagad doon sa malapit na sa biting point. Hindi yung wala kang feel, kumbaga. Ito, meron kang feel, meaning meron kang control. Dapat i-take advantage mo yung laban na yon kasi that is a feedback. So yung feedback na yon, that will tell you kung mas madali mong maiintindihan kung nasa biting point ka na o wala pa. So yan, katulad niyan, i-release ko lang ng konti. Kunyari, biglang kailangan mong mag-stop, diin ulit sa clutch, press the brakes, tapos release lang ulit ng konti ng yan, pagulungin lang natin ng konting gulong. Pagka gumulong na, release na. Hindi naman siya mamamatay, dire-diretso na siya. Yan. Ganyan lang siya. Ganyan yung behavior nung pagdating sa flat, flat surface Yan. O baka meron kayong mga questions, mga balbo please comment. We encourage that, sharing your ideas, information, kasi hindi naman tayo talaga specialista dito. And again, this is for sharing of information para sa ating community. So sana maging open din kayo to leave your comments. Baka hindi ka pa nakasubscribe, tol. Please consider subscribing to our channel so that we can create more contents like this for our Montero. And we also review new cars. So para makapag-create pa tayo ng mga content na ganito in the future. Yan. Malaking tulong po talaga ang pag-subscribe. Kasi pag napansin nyo, konting trivia, it's around 95% lang ng mga nanonood sa atin ngayon ay actually hindi nakasubscribe. 95% is hindi nakasubscribe. So, it will be a huge help para sa ating channel. Para mas marami pa tayong marating na mga like-minded people like us na mahilig sa sasakyan. And iba, merong ganito, may Montero. So, yan. Maraming salamat po. So, may sabi sa atin, akit daw tayong Baguio. So, testingin ko daw ito sa Baguio. Well, gagawin natin yun. Pero, again, meron din naman tayong mga sitwasyon dito na pwedeng puntahan. I mean, yung ganong sitwasyon na incline na pwedeng puntahan dito lang sa Manila. Testingin natin. Mamaya meron tayong mga makikita, mga ganyan. Pagdating sa RPM nito, sometimes I'm only getting or using up to 1,500 RPM. But if I'm in a hurry, maybe around 2,000 pag nasa city ako. Medyo gagalitin ko ng konti yung makina, and then para nasa tersera kaagad ako. Yan, nasa tersera tayo ngayon. Gas-gas na lang, pitik-pitik na lang ng konti. Depende sa sitwasyon, syempre. So, this is our habit. Ganito tayo mag-drive. So, as long as kaya nating makapag-tersera kaagad, banat na tayo kaagad ng tersera niyan. Hindi naman tayo nag-change ng gear doon. Flow naman siya. And so far, okay naman yung nagiging fuel consumption ko. Pumapalo siya talaga ng 8 to 9. Pagka yung talagang traffic talaga. Pero pagka yung moderate traffic, syempre, pumapalo tayo ng 10 to 11 within the city. And then, pagka sa ating outside of the city, which is, syempre, mga expressway, ganyan,
mapalo tayo ng 15 to 16 kilometers per liter. Yan. And once again, this is why I love manual transmission. Kasi gusto ko talaga yon, yung may action. And I really enjoy it until now. Kaya hindi ako, alam mo yun, I'm enjoying every drive na ginagawa ko. Hopefully nabigay din natin yung hustisya, yung gusto natin, nakita yung paa, kung paano yung paa natin pag nagde-drive, ano. Marami rin kasi talaga nagre-request niyan. So sana gustuhan nyo yung view. Shoutout sa aking mga kapatid, si Utol, Joshua Espiritu, and Stephanie Espiritu sa paglilend sa atin na ang ating camera para dun sa paa. Napahiram tayo ng DJI din, and this is an Action 4. So, yan. Medyo kaya nagkaroon tayo ng dalawang view na ganito. Kaya, thank you. Thank you, Tol. Nakagawa tayo dahil sa inyo, nakagawa tayo ng episode ngayon natin for our manual transmission deep dive, kumbaga. Okay. And then another point for me na nare-raise palagi din, another question is kung meron ba tong hill start assist. Okay. So, right now, technically, kasi sa lahat ng hinanap ko na nag-research ako for this, syempre, bago nag-research naman ako kahit paano. Well, hindi naman ako madalas mag-research, pero pag nag-research ako, I make sure na lahat tinitignan ko, no? So, sa lahat ng mga tinignan ko, sa lahat ng knowledge na pwede kong mahugot sa utak ko, wala kasi to technically, wala sa tech sheet na hill start assist. Bakit? As far as I know, ang hill start assist ay para lang po yun sa automatic transmission. Okay? Hill start assist, automatic transmission. Pero, ito yung pagkakaintindi ko itong manual transmission na to, mechanically, take note technically, wala. Sa tech sheet, wala akong nakita na meron siyang indicated na hill start assist. Pero, mechanically, meron. Dahil nga, tignan mo, hindi ako nagtumatapak ng gas, pero umaabante siya, and this is same behavior pagdating naman sa mga pahon, which is papakita naman natin mamaya. So, yun siguro yung mapapaliwanag ko doon, no? Technically, wala, pero mechanically, meron siyang assist. Na hill start assist, parang ganun. Pero, ayun nga, kung technicalan ng usapan, yun po yung kaya kong ma-share sa inyo. Lalo na sa mga hindi pa, mga nagtatanong, and hindi pa masyadong naiintindihan yung assist na yun sa mga transmission. So, medyo makakapagbigay tayo ng konti dito, medyo maluwag. So, pagka binigyan mo, nasa tercera tayo niyan, boss. And, again, every time na ginagamit natin to, man, it brings smile to my face, man. To be honest, hindi dahil sa akin tong sasakyan na to, pero yun nga, it brings joy, kumbaga, it brings joy to me. Oh, ito, sakto. Meron tayong matitestingan dito na pataas, So, ito, pataas na kagad to dito. Ayan, i-pesto natin i-stop tayo dito, banda sa gitna. Ito, medyo paahon to. Ayan. So, full stop tayo dito. Full stop. Nyari, nasa traffic tayo, Full stop. Nakatapak ako sa preno, and I will put it in the first gear, and then I will find the sweet spot. Ayan. Ayan, aahon yan, tol, mag-isa. Basta kailangan makapa mo lang, hindi ko tinatapakan yung gas, makapa mo lang yung tamang pressure. So again, utilizing yung feedback, mahanap mo siya kaagad. Well, kailangan, it takes experience, of course, Pero again, ganun lang siya. Aahon at aahon siya. Basta mahanap mo yung sweet spot na yon, yung biting point na yon, and then kahit na walang gas. Okay? Well, pagka medyo matarik na matarik, I believe it will be a usable feature niya. But then again,
kahit na paangat, paahon, okay pa din. Kumbaga, kayang-kaya mo pa rin siyang paahunin kahit na hindi mo siya bigyan ng gas. As we've shown, no? So again, ayan, medyo may humps tayo, hindi ako nagagas. Bitawan ko lang yung clutch. Ayan. Diretso na ulit tayo. Ayan o. Dito, meron ulit ditong humps. Pakita ko ulit sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Again, hindi ako nakatapak sa gas. Then bitaw, release. Again, ito. Sa importante, gumugulong yung gulong. Yan, pinaahon ko ng konti. O, hindi naman ako namamatayan. Iyan, hindi ako nakatapak sa gas. O, bigay ulit ako. Ayan. Okay. Di ba? Mapakita natin sa inyo yung mga ganong senaryo, yung full stop na medyo nakaganyan, no? You don't need to be afraid. Just make sure na feel mo yung feedback and mahanap mo lang yung mararamdaman mo naman siya kung mamamatayan siya o hindi. So, ayan, hindi ako nagbigay ng gas nun. So, hindi na kayo para intimidate ba or parang tawag doon, ma-pressure. Kasi syempre kung nasa traffic ka, 'di ba? Ay na, baka mabangga ka, baka maka-atras ako or nakakaabala na ako, 'di ba? Wala naman ganoon. So, engine brake, syempre gagamit pa rin natin palagi yung engine braking. That is one of the advantages. Well, alam ko meron kahit naman automatic transmission, meron naman siya yung manual mode pa rin eh. Pero I'm not really sure kung ganun din yung behavior niya talaga katulad nitong manual transmission, ano? Na pagka nag-engine brake ka is truly effective yung engine braking mo pagka kailangan mo talaga para hindi ka lagi nakatapak sa preno. Next naman natin is yung cruise control. Napakita ko na to before, pero para lang mapakita ko din with this angle na meron tayo ngayon. So, minimum 40 kilometers per hour. We're on with the third gear on our transmission. What I need to do is press yung yung cruise control button dito sa steering wheel, and we are now cruising around 45 kilometers per hour. I will just put it down to set it. Yan, wala na akong para tapakan dyan. Diretso na yan, and it will maintain 45 kilometers per hour. Kung nasa open roads ka naman na gusto mo ganito lang kabilis yung takbo, then this is much more fuel efficient. Na sinasabi din sa mga na-research ko, mas maganda daw yung fuel consumption nito. And makikita mo din kasi dito. And then, so if you will press the brakes, kung kailangan mo na mag-brake, so mag-i-stop yung kanyang cruise control. And then to use it again, kailangan mo ulit to reach the 40 and above, and then set mo lang. Okay? So, yun. And then to cancel it, pwede mong i-press to or press the brakes. Ayan. So, ganun po gamitin yung cruise control niya. So, it depends kung anong gusto mong bilis and kung akma ba doon sa gear na kung nasan ka. For example, katulad nun, third gear, pwede ako ng 45 to 60. And then, kung gusto ko ng mas mabilis pa doon, I need to shift. So, we need to shift. After we shift, and then we can set it again. Ganun po. Yan. Sana po mas naintindihan yung paggamit po ng cruise control. Yan. So, medyo paahon tayo. Let's give it more. A little bit. Push more. Medyo traffic lang. O, shift gear. Sa low gear. Para umahon tayo ng maayos. Second gear tayo since paahon, and then pababa na naman. Ngayong pababa, I can shift again to third gear. Yan. Then, let it flow. Let it roll. This time naman, nasa palusong naman tayo. So, nasa tersera lang tayo. I'm not using any gas. Kumbaga, kita naman natin na sakto lang yung takbo natin na ganito. So, I'm just keeping it rolling. Hindi na ako nagbibigay ng gas. And then yan, pag medyo bumagal, bigay ulit ako ng gas. Gas lang. Yan. Just maintaining
the speed that I want. Below 40. Yan. So, syempre, pagka medyo umopen yan, medyo traffic eh. Pero pagka umopen yan at binigyan natin yan, pagka nag-shift kasi ako ng kwarto, medyo, it's ill-advised. Dito sa city. So, majority of the time, nasa tercera, pagka nandito sa city. Currently, nandito tayo sa Julia Vargas, Paahon to, no? So, yan. Ito yung mga normal spots na parang maaalangan ka. So, dito, kaya naman. Katulad ng pinakita natin kanina, ganun din yung approach na gagawin natin dito. Na, medyo paahon siya. Yan, katulad nito, mag-i-stop. Tignan natin kung paano natin may-utilize yung, kung may-stock tayo sa medyo paahon na. Pero ayan, makikita nyo merong footrest dito sa gilid. Gusto ko yan. Lalo na syempre sa long drive, no? Meron kang footrest. Diba? And then naka-cruise control ka naman. Relax na relax ka. Ito medyo ahon. Yan, again. Yan, katulad nyan, bumper to bumper na paahon, So, kung gusto natin umabante ng konti, pwede naman tayo mag-brake muna. Release the handbrake. And then, feel mo yung biting point. Ayan. Wala na akong inatapakan. Ahon yan mag-isa. Ayan. Diba? So, hindi ka na para kabahan pa. So, ayan. Hanapin mo lang. Then, press the clutch again. And then, alalay ka muna sa brakes until na mag-go. Kunyari, bumper to bumper nga na ahon niya. Katulad yan, ahon na. Hindi ako nagbigay ng gas. Wala akong gas na binibigay. Gumugulong. Nirelease ko na yung clutch. Bigay na ako. Kasi medyo bumabagal. So, yan. Bigyan ko na. Yan. So, ahon na tayo. Alright. So, yan. Okay, stoplight. Go straight. Yan. Yun po. Yan. Diba? So, yun. Pagdating sa ganung mga sitwasyon na traffic, tas paahon, yun. Pwede mong utilize yung handbrake mo. Well, that's not recommendable talaga. Hindi naman siya recommendable. Pero pagka hindi ka kasi talaga sure, utilize it, diba? Nandyan siya eh. Diba? Pwede mong gamitin yan. Baka sabihin, hindi, masisira yan. Kung kailangan mo talaga ba't hindi mo gagamitin, diba? Hayaan mo siya. Kung masira, hindi pagawa mo. Pero yun nga, hindi talaga siya advisable. Kung kailangan mo lang talaga siyang gamitin, then use it, 'di ba? Pero yun nga, napakita naman natin yung behavior nung clutch na kaya naman niyang pagulungin yung gulong in that initial engagement ng transmission saka ng makina. So, ma-practice mo lang yun and masanay ka lang doon and you will surely enjoy itong manual transmission natin dito. And ma-share na rin natin, this is our first SUV with a diesel engine. Well, may mga gas din naman na SUV, no? And narinig din naman natin na yung ganitong similar na mga behavior pagdating sa mga ibang sasakyan, ibang diesel na sasakyan, no? Well, we're just sharing that our goal is, of course, to share our first-hand experience, ownership of this Montero Sport. So we hope that we provided that on this episode. And please comment down below kung nasan kayo ngayon, no? Habang pinapanood nyo to, para ma-shoutout natin kung nasan man kayo. And if you have any questions, kung may nabanggit man ako na mali or meron kayong information that will help our conversation to be healthy and informative, please share it. We encourage that kind of stuff here in this channel. Okay? And we hope to see you on our next episode. Baka hindi ka pa nakasubscribe, tol. Please consider subscribing to our channel. Sa susunod pa mga episode, mga balbon, tara! Sa tagumpay. Woo!